Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So itutuloy po natin ating series patungkol po sa understanding the church. Yung church po ay dapat maunawaan natin in light of the Bible. Ano bang sinasabi ng Biblia patungkol sa church? Now, ito sa series po natin na ito, naunawaan natin yung church is a family of God. Yung church po, hindi po siya building, hindi siya structure, hindi siya lugar na pinupuntahan, kundi ito ay kongregasyon. Pamilya ng Diyos. Ito po ay tumutukoy sa mga tao na nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So the church is the family of God. Number 2 po, the church is under the headship of Christ. Dahil tayo pamilya ng Diyos, meron din tayong leader, at ang leader natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. And then tinalakay po natin yung church as the body of Christ. Tayo po ay katawan ng Panginoong Jesucristo, meaning tayo po ang nagre-represent sa Panginoong Jesucristo. Yung kamay natin, ating mga mata, yung ating katawan, at iba't ibang parte ng katawan bilang katawan ng Panginoon Jesucristo, bilang iglesia, tayo po ay nagre-represent po tayo. Nire-represent po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo po yung kanyang kinatawan dito sa lupa. We are ambassadors of Christ. Ngayon po ang pag-aaralan natin ay the church is the bride of Christ. Yung church po, ito po ay bride, isang babaeng ikakasal kay Kristo. Now, sabi po rito sa Revelation, ihanda po natin ang ating mga puso't isipan, no? Revelations 21 verse 2. Sabi po rito ni John, ito siya yung nakakita ng vision. Ito yung vision of the church. Sabi niya, I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. Sabi niya, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal, na nagagayakan para sa kanyang asawa. So ito po ay vision ni Apostle John patungkol sa hinaharap. Para po mas maunawaan natin, yung Book of Revelation po, hindi po ito nasulat noong AD 95. No? Yan po yung pangkaraniwan na pagkakaalam ng marami. Ang Revelation po ay nasulat noong bago noong AD 70. Bakit po? Kasi sa Book of Revelation, nakatayo pa yung templo. Now, yung sa history po, no, nung nawasak yung templo, AD 70 po iyon. So, sa makatuwid, nasulat yung Revelation before AD 70. So, nakita ni John na yung Jerusalem, kasi winasak po yung Jerusalem noong AD 70 eh. So, nung winasak yan, mapapalitan niya ng New Jerusalem. At yung New Jerusalem po, yun na po yung church, yung body of Christ. Dati kasi hindi nila maintindihan, hindi nila maunawaan yun eh. Pag sinabing people of God, ang naisip nila yung bayan ng Israel. Yung capital ng Israel ay Jerusalem. Yung pinakasentro ng Jerusalem ay temple. So, pag iniisip nila yung people of God, ito yun. Now, winasak yun noong AD 70, ang nakita ni John na vision, yung church, nagkaroon ng mas malinaw sa mga Kristiyano noong unang panahon na tayo pala talaga yung templo. Kaya sinusulat lagi ng mga apostol, kayo yung templo, you are the temple of the Holy Spirit. Kayo yung New Jerusalem. Kayo yung Israel of God. So, sabi po rito sa Revelations 21:2, I saw the holy city, the New Jerusalem. Nakita kong banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Kaya ito po yung ating teaching ngayong araw, no? The church is the New Jerusalem. Paano natin nalaman na yung New Jerusalem? Yun yung church. Nakalagay po rito. Sabi rito, coming down out of heaven from God, prepared as a bride. So yung bride, alam natin na yung church, bride of Christ. At the same time, sinasabi ng verse na ito, na yun yung Jerusalem, holy city. Now, meron po kasing tayong kaisipan na, pangkaraniwan, laging tinuturo ito pagdating sa mga end times, no? Yung New Jerusalem, yung holy city. Kasi sabi sa Revelation, ganito yung itsura niya, bababa mula sa langit, parang giant spaceship. Kaya marami mga Kristiyano, ang tingin nila sa Holy City, New Jerusalem, pag pinag-usapan yung New Jerusalem, naiisip nila, Holy City yan, perfect cube. Ang sukat po kasi niyan ay 12,000 by 12,000 stadia. So, perfect cube po yan. Napakalaking yan. Kung literal yan, spaceship yan, napakalaki yan. Yan po yung iniisip nila na someday merong bababa na New Jerusalem. Now, hindi po yun literal na may giant spaceship sometime in the future na darating dito sa lupa. Hindi literal yan na ganyan yung itsura niyan coming down from heaven. Kasi yung verse na rin po ang nagpapaliwanag sa atin
na yung Holy City, New Jerusalem, hindi yan building, hindi yan structure, hindi yan spaceship na bababa. Sabi po rito, prepared as a bride. So yung nakikita ng vision ni John after wasakin yung templo, yung prepared as a bride, yun yung church, the body of Christ. Now, para po mas mas maging malinaw pa, ininterpret din to ni John. Sinulat to ni John sa mga sumunod na mga talata. So, dito po sa chapter 21 pa rin po, sa verse 9, sabi dito, one of the 7 angels who had the 7 bowls full of the 7 last plagues, ito yung mga salot na, nagdulot ng pagkawasak sa templo, kasi nga, yung templo ang nagpapatay sa Panginoong Jesucristo. Sabi dito, and said to me, come, I will show you the bride, the wife of the Lamb. So, yung angels na yon, one of the 7 angels, sinabi kay John, come, I will show you the bride, the wife of the Lamb. Ipapakita ko sa iyo yung wife, yung bride, yung mapapangasawa nung kordero, ang ating Panginoong Jesucristo. Tanong, ano yung pinakita nung anghel kay John? Na yung pinakita kay John, sabi dito, and he carried me away in the spirit to a mountain great and high and showed me the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God. So yung bride, the wife of the Lamb, yung church, yun pala yung holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God. Kaya po yung New Jerusalem, mga kapatid, church po ang tinutukoy dyan, hindi yan giant spaceship sometime in the future. Now, pangalawa po, the church comes down from heaven. Yung church, galing mismo sa Diyos, galing sa langit. Now, ang idea po kasi nila ng people of God during that time, dapat galing ka kay Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. Galing kay Jacob, yun yung bayan ng Israel, yun yung tinatawag nilang people of God. So, dapat para maging people of God ka, by flesh, sa pamamagitan ng laman, galing ka sa lahi ni Abraham. Pero pagdating sa New Testament, hindi na kailangan galing ka sa lahi ni Abraham. Kailangan galing ka mismo sa Diyos. You are born of God. Yan yung pinag-uusapan ni Jesus at ni Nicodemus sa John chapter 3. You must be born of the Spirit, born of God. Kaya yung church galing mismo sa Diyos. Coming down out of heaven from God. Heavenly, spiritual. Hindi siya physical by flesh na galing kay Abraham, kundi tayo spiritual children of Abraham because we put our faith in Jesus Christ. Galing tayo sa Diyos. Heavenly. Our citizenship is in heaven. Hindi yung citizenship mo kailangan nandun sa Israel. Ang citizenship mo nasa kalangitan, no? Heavenly. Now, kaya po sinasabi rito, coming down out of heaven from God, kasi ang tanong ng mga tao nito, kung yung people of God, hindi yung Israel at yung winasak na templo at Jerusalem during that time, ano yung people of God? Yung people of God, galing mismo sa Diyos, hindi kay Abraham by flesh. Hindi siya yung bansa na located sa isang lugar. Yung church ni Jesus Christ, universal. Binubuo ng maraming mga bansa na galing mismo sa Diyos. At yung Diyos mismo ang magbibigay kay Jesus Christ. Siya yung magbibigay ng bride kay Jesus Christ. Siya yung groom. Si Jesus Christ yung groom. So the church comes down from heaven, from God. Ang linaw po niyan sa verse, no? From God, galing sa Diyos, born of God. At ang Diyos ang magbibigay kay Jesus Christ ng kanyang mapapangasawa. And then sabi po rito, ito po yung pangatlong katuruan natin, the church is the bride of Christ. Nagagayakan para sa kanyang asawa. Sa English po, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. So tayo po, the church, bride po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. At twofold po yan, no? We only have 15 minutes, pero magandang unawain rin ito. Yung kasalan kasi nung unang panahon, para mapangasawa mo, sa panahon natin ngayon, meron tayong engagement tsaka wedding. Sa panahon nila, meron din ganun, betrothal and wedding, yung kiddushin and nisuwin. Now, yung betrothal, legal po yun, kasal na talaga. Ano na sila, legally binding na po yun, mag-asawa na talaga yun. Pero hindi pa nagsisex. Ganun po yung status ni Joseph tsaka ni Mary. Hindi pa sila nagsisex. Virgin pa si Mary noon nung pinagbuntis si Jesus Christ. Pero gusto nang i-divorce ni Joseph si Mary. Pero kasal na sila noon, pero wala pang sex. Anong meron ng time na yon? Ang tawag po ron ay betrothal.
So, sa sitwasyon po natin kay Jesus Christ, yung church and the groom, Jesus Christ, the husband, betrothed na po legally binding. And ako, I believe, personally, no, pagdating ng Panginoong Jesucristo sa muling niyang pagbabalik, doon na talaga yung wedding. Kumbaga, nung unang panahon, meron muna kayong legal, parang marriage na rin yun, no? Betrothal ang tawag. Tapos, aalis si husband, ipe-prepare lahat, hanggang sa pagbalik niya, iuuwi niya na, ibabahay niya na yung kanyang mapapangasawa. Doon na nagaganap yung wedding ceremony. So, I believe, no, yung wedding ceremony na mangyayari sa future pa to, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Now, isang interesting na bagay dyan, yung groom, magbibigay ng dowry. Kumbaga, sa panahon natin ngayon, dowry yung tawag. Yun yung pinakabayad, no? Kay Jesus Christ, iba Yung dowry niya, yung sarili niyang dugo, ang pinambili niya dun sa bride para matubos tayo sa ating mga kasalanan. That's the beauty of, the husband and the wife, the bride and the groom, Jesus Christ, tsaka yung church. Tinubos niya tayo, hinugasan niya tayo ng sarili niyang dugo upang maiharap tayo sa kanya someday na puting-puti, walang bahid ng karumihan, malinis sa harapan ng Diyos. So the church is the bride of Christ. Number 1, believe in Christ, the Savior of the church. Yan po, makikita niyo po yan sa maraming mga verses sa Bible, no? Na para mapabilang ka sa church, kailangan manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo bilang Savior. Kasi ang Panginoong Jesucristo ay Savior of the church. Lahat ng miyembro ng church, ano po yan? Mga saved people, mga taong ligtas. Pangalawa po, join a mega community or New Testament style churches. Kung wala po kayong community, individual ka, solo flight Christian, no? Kailangan parte ka ng community. So, meron po tayong tinatawag na universal church. Yan po yung binubuo ng mga taong, mga ligtas sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng lugar, no? In all places at all times. So, meron pong universal church. Para maging part ka ng universal church, invisible po yan. Hindi natin alam kung sino yung mga ligtas talaga. Kailangan mong manampalataya sa Panginoong Jesucristo. At the same time, we need to join a visible church. Ano yung mega church, pwedeng CCF, Victory, yan yung mga sample ng mga mega churches sa Pilipinas. O pwede ka mag-join sa community church, yung community church sa inyong komunidad. Or pwede ka mag-join sa mga New Testament style house churches. Parang sa amin po, no, puro New Testament style. Wala po kaming building, wala kaming mga structure. So, sa mga bahay-bahay, pwedeng sa ospital, pwedeng sa ang vision ng New Testament kasi kailangan mapuno yung buong mundo ng mga taong sumasamba at dumadakila kay Yahweh. So, pwedeng sa mga husgado, kongreso, sa mga factories, sa mga coffee shops, sa mga eskwelahan, dapat nag-gather anywhere yung church. So, yan po, pwede kayong mag-join sa mga New Testament style churches kagaya po sa amin. So, ang point nito, kailangan mo maging parte ng isang local community. Kasi kailangan natin talaga kung saan tayo lalago ng sama-sama bilang magkakapatid sa pananampalataya. So, pwede ka mag-join sa mega church, pero dapat parte ka pa rin ng small group, community church, or New Testament style churches. Now, pangatlo po, pursue a life of holiness and faithfulness. Bilang church po na betrothed kay Jesus Christ, yun po yung engagement, no? Legally binding na. Pinakasalan na tayo ng Panginoong Jesucristo, so to speak. Ano na tayo? May wedding pa in the future, I believe so, pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ngayon pa lang, husband and wife na yung relasyon ni Jesus Christ at ng church. So, we need to pursue a life of holiness. Hindi po pwede tayong maging, mamuhay sa kasalanan, ng unfaithful sa ating groom. We need to pursue a life of holiness, magpakabuti, magpakabanal, hindi po magpaka-ipokrito. Of course, magkakasala tayo, pero every time nagkakasala tayo, nakakaramdam tayo na, Lord, I'm sorry. Tulungan niyo po ako magbago. So, let's pursue a life of holiness and faithfulness sa ating groom. Para po sa ating discussion, why do you think the church is called the bride of Christ? Bakit nga ba tinatawag ng Biblia na yung church ay bride of Christ? No? Mas palalimin pa natin yung discussion natin sa ating mga discussion groups. At ang tanong po natin, how does this truth affect the way we live? Paano nito nababago ang ating mga buhay? Samahan niyo po ako sa panalangin. Lord God, thank you for making us part of your church, the New Jerusalem, the bride of Christ.
I believe in Jesus, our Savior, who loves the church and gave His life for it. Help me to find a church where I can grow and serve, whether big or small. Teach me to live a holy and faithful life, walking in love and obedience to you. Thank you for the promise of heaven and the joy of being united with Christ forever. I want to glorify you in all I do. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Pastor Adonira. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.